Ayan, hello everyone! Ang lecture natin ngayon tungkol sa psikolohiyang Pilipino, pag-uusapan natin yung konsepto ng utang na loob, pero i-connect natin to sa issue ng politics and governance. But before I dig deeper into this lecture, gusto ko munang basahin yung Bible verse natin for the day. And do not neglect to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Galing yan sa Hebrews chapter 13 verse 16. Pero dahil psikolohiyang Pilipino to, mas maganda basahin natin sa sarili nating wika. Sabi sa Hebreo, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. As I go along this lecture, mamaya may kita ninyo kung ano ang connect ng passage na to sa topic natin tungkol sa utang na loob. So just a very quick review, shout out sa mga students ko dyan sa psikolohiyang Pilipino, alam na nila to, no? Kailan lumalabas yung sense of utang na loob sa mga Pilipino? Usually, lumalabas yan kapag ang isang Pilipino, meron siyang natanggap na tulong coming from someone during a time of need. Kaya nilagay ko dito yung image na help. So may isang Pilipino na nangangailangan siya, humingi siya ng tulong, at may nag-respond doon sa paghingi niya ng tulong, automatic yan. Meron siyang mafe-feel na utang na loob doon sa taong tumulong sa kanya. Let's say for example, namomroblema siya sa pang-tuition ng anak niya. Hindi niya alam kung makakapag-enroll pa ba yung anak niya this term kasi medyo kinapush siya sa pera. So humingi siya ng tulong sa kakilala niya at yung kakilala niya, meron namang extra, tinulungan siya. So nag-respond yung hiningan niya ng tulong. Dahil dyan, nakapag-enroll yung anak niya. Pero ano ang reflex nun? Doon sa humingi ng tulong, ang reflex niya, Filipino reflex, meron kaagad siyang utang na loob doon sa taong nagpahiram sa kanya. Kaya ko sinabing reflex, hindi kinakailangan sabihin pa ng tao na hiniraman niya na meron siyang utang na loob doon sa nagpahiram. Automatic yan. Yan ang isang feature ng Filipino psyche. Okay? Sa terminology ng mga millennials, matic. Automatic yan. Kapag may tumulong sa'yo, during your time of need, meron kang utang na loob doon sa tao na yon. At ibig sabihin ng utang na loob, meron kang sense of desire na ibalik. Suklian yung kabutihan na binigay sa'yo ng tao na tumulong sa'yo. And in the Filipino culture, yung ganyang behavior, binabalik mo yung kabutihan na binigay sa'yo ng isang tao, it's a very good behavior. It's considered a Filipino value. Kaya sabi ng isang author, hindi masama ang tumanaw ng utang na loob sa iba. In fact, it's considered a value. Mahalaga, mabuti na tumatanaw ka ng utang na loob. Mahalaga ay may dignidad or may kusang ibalik ang tulong ng iba. So socially desirable yung ganyang behavior sa Filipino culture. In fact, yung kabaliktaran nito, totoo. Kapag may gumawa sa iyo ng mabuti, tapos parang wala kang kaplano-plano na ibalik yung kabutihan na ginawa niya sa iyo, negative behavior yon. Sasabihin sa iyo ng mga Pilipino, wala kang utang na loob. Okay? So, ang pagtanaw ng utang na loob is a very good Filipino value. Ngayon, ang isang feature ng utang na loob that makes it distinct, no, from other values such as debt of gratitude. Naging naging issue kasi to sa psikolohiyang Pilipino. May mga authors nagsasabi, wala namang pinagkaiba yung utang na loob ng mga Pilipino sa debt of gratitude ng mga Westerners. Pero ang mga ama ng psikolohiyang Pilipino disagree. Meron. At ano ang main feature ng utang na loob that makes it distinct? Hindi natatapos yung pagtanaw ng mga Pilipino sa utang na loob niya sa isang tao na tumulong sa kanya. Yan ang pinagkaiba niyan sa debt of gratitude sa West. Ang debt of gratitude pwedeng bayaran. Kaya sa Western terminology, kapag may ginawang favor sa'yo, yung tumulong sa'yo, tapos nagawan mo na rin ng favor yung tumulong sa'yo, they are very confident to say, we're even. As you can see on the slide. Yan yung sinasabi nila. Ibig sabihin sa Tagalog, pantay na tayo. Pinahiram mo ako ng pang-tuition ng anak ko, ibabalik ko sa iyo yung hiniram ko, now we're even. Wala na akong utang na loob sa iyo. Pero ang utang na loob sa Pilipino,
kahit nabayaran mo na, naibalik mo na yung pera doon sa pinagkautangan mo, hindi pa rin natatapos doon yung pagbayad mo. Meron ka pang babayaran. Yun yung utang na loob. And, again, yung mga estudyante ko sa Psikolohiyang Pilipino, alam na natin to, no? Ano yung ibabalik mo sa kanya dahil meron kang utang na loob sa kanya, yan yung tinatawag nating loyalty. So, I hope you realize, no, na sa proseso ng pagtanaw ng utang na loob, hindi lang yung material thing na pinahiram sa'yo yung binabalik mo. Kaya nga siya tinawag na utang na loob. Yung binabalik mo is yung loob, hindi yung pera. Hindi siya tinawag na utang na pera. 'Di ba? Sinabi diyan, utang na loob. Kasi ang idea ng utang na loob is, it's not about the money. It's not only about the money that you borrowed. Although mahalaga yon, dapat mo talagang bayaran yan. Pero pag nabayaran mo na yung pera na hiniram mo, hindi pa lahat na ibalik mo. Kasi meron ding idea na yung taong kinailangan mo ng tulong, nandoon siya. Meron siyang willingness na tulungan ka during the time that you needed that person the most. Yun din kailangan mong ibalik. Yung fact, yung idea na willing siyang tulungan ka in times of your needs, kailangan mo rin ibalik yun. Yun yung tinatawag natin ditong loob. Yun yung binabalik mo, utang na loob. Nire-repay mo itong idea na to. Na nangangailangan ka, nandoon siya, at may willingness siya na tulungan ka. And how do you repay that? How do you repay the loob? Sabi nga dyan sa slide, through loyalty. At yung loyalty na yan, kailan mag-a-apply yan? Lifetime. That's what makes utang na loob distinct from debt of gratitude. Or kung tatagalugin mo yung loyalty, ang ibig sabihin lang yan, ang sinasabi mo doon sa tao na pinagkakautangan mo ng loob, kapag ikaw naman ang nangangailangan, ako naman ang tutulong sa'yo. Okay? Yan ngayon yung utang na binabalik mo doon sa tao na tumulong sa'yo. A sense of loyalty. So I hope you got the dynamics na nangyayari sa utang na loob. Kaya kung i-apply mo to sa current events, no, or from the news that you are hearing, balikan natin during the time of pandemic at i-apply natin yung konsepto ng utang na loob. For those of you who are aware of the events during the pandemic, isa sa mga sikat na events na nangyari, maraming mga leaders, pati ng mga Pilipino, gusto na mag-resign si Secretary Duque as the Secretary of Health. As in halos lahat, no, ayaw na sa kanya because of the alleged corruption, alleged incompetence, so on and so forth. At alam naman natin na during those times, si ex-President Duterte talagang todo ang pagdepensa kay Duque. Kahit na ang mga tao gustong mag-resign si Duque, si President Digong Duterte nandyan lagi para ipagtanggol na hindi pa dapat mag-resign si Secretary Duque. O ngayon, paano mo ngayon i-make sense yan? How do you analyze this event in the perspective of Psikolohiyang Pilipino gamit ang konsepto ng utang na loob? Ang hypothesis natin dito, baka kaya loyal si ex-President Digong kay Secretary Duque, most likely, again, in the lens of Psikolohiyang Pilipino, baka merong utang na loob si ex-President Digong kay Secretary Duque. Kaya ganyan ang pagdepensa niya sa kanya. Tanong, ano kaya yung utang na loob ni ex-president kay Secretary Duque? Hindi ko alam at ayoko nang manghula. You know, we are just doing this, we are just using this example para lang makita nyo yung kung paano yung dynamics ng utang na loob sa everyday Philippine events na nangyayari sa gobyerno natin. Okay, so wag na nating hulaan ano kaya yung utang na loob ni ex-president kay Secretary Duque, basta in the lens of Psikolohiyang Pilipino, meron yan. At yung pagdepensa ni ex-president kay Secretary Duque, yan yung loyalty na binibigay o na binabayad ni ex-president Digong kay Secretary Duque. Okay? Now, for the next few slides, meron ako mga specific examples, no, kung paano natin magagamit yung utang na loob in the context of governance and politics, specifically in these three areas. Sa favors in politics, political dynasty, and corruption. Magugulat kayo na sa tatlong yan, ang pinaka-root cause pala nito, utang na loob.
At kung mapapansin niyo itong numbers 1, 2, and 3 na to, in a way, negative yung mga yan eh. Pangit na nangyayari yung mga yan. Pero, the reason bakit nangyayari yung mga pangit na bagay na yan is coming from something that we value as good. Tulad ng pagtanaw ng utang na loob. So, itong lecture na to, isa ring goal na to is to show to you the negative side of utang na loob. Kasi sa mga lectures no, sa utang na loob ng mga Pilipino, karaniwan ang pine-present yung good side. Para mas balanse tayo, dapat malaman din natin ano yung negative side ng pagtanaw ng utang na loob ng mga Pilipino. So unahin natin yung favors in politics. One example of this would be yung issue sa pagpapalibing kay ex-President Marcos sa libingan ng mga bayani. Alam naman natin to no, na for so long, talagang yung katawan niya hindi pa nililibing kasi walang presidente ang gustong pumayag para mailibing siya sa libingan ng mga bayani. Pero yung Marcos family, syempre gusto na as a tribute to Marcos Sr., deserving siya na malibing sa libingan ng mga bayani. Okay, so yung mga presidente, walang gustong pumayag na gawin yan until, ayun na, dumating na si President Digong Duterte. At isa sa mga highlights ng presidency niya, during his term, dito na pinayagan na yung katawan ni ex-President Marcos Sr. ilibing na sa mga libingan ng mga bayani. Okay? Now, at this point of my example, we can say na merong favor na natupad. The Marcos family, in a way, is needing help or favor, meron silang gustong mangyari at hirap na hirap silang mangyari yung gusto nilang mangyari until finally, si ex-President Digong made that happen. So in a way, si ex-President Digong granted the Marcos family a favor by allowing the body of Marcos Sr. na mailibing sa libingan ng mga bayani. O ngayon, balikan natin yung konsepto ng utang na loob, balikan natin yung dynamics. Somebody needs help, somebody responded, most likely, merong lalabas na utang na loob. Sino? Sino ang may utang na loob? Given this example, the Marcos family may utang na loob kay ex-President Digong Duterte. Okay, so ginagamit lang natin yung framework dito no in connection to this example. Kaya may mga tao na nagsasabi, pero wag na natin pag-usapan kung totoo ba to o hindi, no? Pero may mga tao nagsasabi na because of this event, hindi kaya si ex-President Digong Duterte ginagamit yan ngayon para makakuha ng mga favors coming from our now President BBM. Yan yung hypothesis natin na pwede nating mabuo given utang na loob concept. 'Di ba? Kung ikaw si BBM, ikaw yung presidente, yung daddy mo binigyan ng favor, yung pamilya mo binigyan ng favor ng ex-president, kung gagamitin mo yung konsepto ng utang na loob, ang hypothesis natin dito is kapag yung pinagkakautangan mo ng loob, merong favor na hiningi sa'yo this time, most likely, pagbibigyan mo yan. And using the language of utang na loob, most likely yung loyalty mo nandoon kay ex-President Digong Duterte. Kasi nga, siya nga yung pinagkakautangan mo ng loob. Wag na natin pag-usapan kung totoo ba yung mga speculations na yan na eto may mga nagsasabi hawak nga ba sa liig tama? Hawak sa liig nga ba si Marcos Jr. ni Duterte at GMA? Wag na natin pag-usapan kung totoo yan. We are just trying to fit these things in the dynamics of utang na loob in Filipino culture. Basta ang hypothesis natin dito, no, kung ikaw si BBM, yung pamilya mo binigyan ng favor ng ex-president, then most likely, yung loyalty mo mapupunta kay ex-president Digong. Kaya kung may mga favors si President Digong ngayon na hinihingi niya sa'yo as the president, at may utang na loob ka sa kanya, most likely you're gonna say yes to those favors. Ang tanong, ano kaya yung mga hinihingi ni ex-president Digong ngayon from the Marcos family, from Marcos presidency? Hindi ko alam at ayaw ko nang pag-usapan pa yan. Okay? This is only being used for the sake of example how utang na loob works. Okay? Remember, itong example ko na to, under ito ng favors in
politics. Now, number 2, pag-usapan natin yung political dynasty, ano ang contribution ng utang na loob dito. And let me give you a hypothetical scenario, although itong scenario na to, inspired din naman to ng mga real events, no? If you just read the news na nangyayari sa Pilipinas. Okay? So anyway, merong isang baryo at yung baryo na to sobrang hirap. Yung mga tao talagang nasa poverty line. Until merong isang mayor na nanalo sa isang eleksyon. At itong mayor na to, in fairness naman sa kanya, magaling, masipag, madiskarte. At talagang sincere siya na gusto niyang paunlarin yung baryo na mahirap. So ang nangyari, nung naging mayor siya, napaganda niya yung baryo na under sa kanya. So ito yung baryo na inabutan niya. Dahil magaling siyang mayor, madiskarte siya, napaganda niya ng ganyan. Oh, 'di ba? Ang laking difference niyan. Nagkaroon ng magandang development from this to this. Syempre, yung mga tao natuwa. Sino ba namang hindi matutuwa, no? Talaga umunlad yung buhay nyo. Yung mga bahay nyo na dikit-dikit, pinaganda ni mayor. Nagbigay siya ng maraming trabaho. So on and so forth, gumanda yung buhay ng mga tao doon sa baryo na yon. Ngayon, may epekto ngayon yan sa Filipino psyche, especially of those people who experience the development. Sa thinking ng mga Pilipino, using the utang na loob concept, yung pagganda ng buhay nila, yung pagganda ng baryo nila, utang na loob nila yan kay mayor. Ganyan ang perspective ng mga tao na nakatira sa baryo na yan. Gumanda ang buhay natin dahil kay mayor. Kung hindi dahil sa kanya, mahirap pa rin tayo, malaki ang utang na loob natin sa kanya. O, di ba? Kaya, ang reflex ng mga tao, remember, ano ang reflex ng utang na loob? Loyalty. So, yung mga tao na naka-experience ng kaunlaran under the mayorship of this person, ano ngayon ang mangyayari? Yung loyalty ng mga tao na yan will be translated to votes. Kaya itong si mayor, tuwing tumatakbo, di natatapos yung term niya, tumatakbo ulit siya. Ano na ngayon nangyayari? Lagi siya yung nananalo. Kasi yung mga tao, siya yung binoboto out of their utang na loob, out of their loyalty. Pero hindi pa tapos ang storya dyan. Siyempre, ang pagiging mayor, merong limit yan. Kung hanggang ilang terms ka lang pwedeng tumakbo. Now, let's say, dumating yung term na hindi na siya pwedeng tumakbo sa next election. Kasi na-achieve na niya yung limit niya. Pero gusto niya na mag-continue yung serbisyo niya sa baryo niya. Ano ang diskarte na ginagawa sa Philippine politics? Patatakbuhin yung mga kamag-anak. Diba? So, given this, ito na yung bagong senaryo natin, tapos na yung term ni mayor, pero hindi na siya pwedeng tumakbo. Buti na lang, meron siyang mayor junior. Ito yung anak niya, na in a way, mahilig din naman sa politika. Ngayon, during the campaign, syempre, hindi pwedeng hindi sasama si Mayor Senior. Sasamahan ni Mayor Senior si Mayor Junior during the campaign at kakausapin niya yung mga tao na nakikinig doon sa kampanya. Anong sasabihin ni Mayor Senior? Gamit ang utang na loob. Ayan ang gagamitin niya. So gagamit siya ng psikolohiyang Pilipino. Sasabihin niya sa mga botante, ituloy nyo ang pagbayad nyo sa akin ng utang na loob. How? Sa pamamagitan ng pagboto sa junior ko. Of course, hindi naman niya sasabihin ganyan yan, word for word, no? Sinasummarize ko lang. Gagawa ng speech yan na yan yung magiging tono. May mga utang na loob kayo sa akin. Kung hindi dahil sa akin, hindi gaganda ng ganyan. Asan na yon? Hindi gaganda ng ganyan itong baryo na to. Kaya lang, hindi na ako pwede tumakbo. Hindi ko na kayo directly masisilbihan. Pero may paraan pa rin para maituloy nyo. Yung loyalty nyo sa akin, iboto nyo yung junior ko. You got that? So to make the long story short, nagka-election, yung mga tao, tumanaw ng utang na loob doon kay Mayor Senior sa pamamagitan ng pagboto kay Mayor Junior. Ano ang nangyari? Nanalo si Mayor Junior. Yan yung magiging desisyon ng mga tao na may utang na loob kay Mayor Senior, iboto natin si Mayor Junior. O dinanalo si Mayor Junior. Ang problema, si Mayor Junior, hindi siya kasing galing nung daddy niya. Incompetent siya, corrupt, tamad. So ang question ngayon is, mananalo ba ulit si Mayor Junior? Logic will tell you, dapat hindi na.
Kasi ganoon naman talaga dapat ang proseso. Maayos ang serbisyo, bigyan ng isa pang term. Hindi maayos ang serbisyo, palitan na natin yan. Pero sa Filipino politics, dahil nga sa konsepto ng utang na loob, it doesn't work that way. Kahit na incompetent, corrupt, tamad si Mayor Junior, pwede pa rin siyang manalo sa next election. Bakit? Inside the heads of people na nandoon sa baryo na umunlad, naririnig pa rin nila yung boses ni Mayor Senior na meron pa rin silang utang na loob na dapat nilang bayaran kay Mayor Senior. Kaya kahit na si Mayor Junior incompetent, corrupt, tamad, the next election tatakbo ulit yan, kahit ganyan siya, for sure, mananalo pa rin yan. Dahil tumatanaw yung mga tao ng utang na loob kay Mayor Senior. So paulit-ulit mangyayari yan. Tuloy-tuloy lang yung incompetence, yung pagiging corrupt, yung pagiging tamad ni Mayor Junior, pero lagi pa rin siyang nananalo. Bakit? Ano sagot? Utang na loob. Syempre, the cycle continues. Darating yung point, hindi na naman pwedeng tumakbo si Mayor Junior kasi na-maximize na niya yung limit niya. O ano ang next step? Yung pamilya ni Mayor Senior gusto pa rin pagsilbihan. Yung mga tao sa baryo, patatakbuhin na yung mga ibang kamag-anak. So, nandyan na si Mayor asawa, andyan na si Mayor kapatid, Mayor pinsan, Mayor apo sa tuhod, so on and so forth. In fact, to the point, kahit wala na si Mayor Senior na deads na, nananalo pa rin yung mga kapamilya niya. Bakit? In the minds of the Filipino voters in this example, kahit wala na si Mayor, malaki pa rin ang utang na loob natin sa angkan nila. Ganun yung magiging translation nun eh. Dati-rati ang utang na loob nila kay Mayor Senior lang. Wala na si Mayor Senior, na deads na. May utang na loob tayo sa pamilya nila. Yun. Kaya lahat ng pamilya nila na tumatakbo sa elections, yan. Most likely, iboboto pa rin ng mga tao. Nagigets ninyo? Kaya in connection to this example, no, ano ang psychological explanation kung bakit meron tayong epal politics? I'm sure you've heard of this. Ito yung mga kandidato o yung mga politiko na tuwing may ginagawa for the community, gusto nila nakapaskil yung mga muka at pangalan nila na malalaki. 'Di ba? Naging issue din 'yan sa Philippine politics, no? Ang tanong, bakit? Anong move yan? Bakit kinakailangan malaki yung pangalan mo sa mga ginagawa mong projects in the community? Kasi nag-generate ka ng idea na yung mga taong nakikinabang sa mga projects mo may utang na loob sa'yo. Para alam nila kung kanino sila may utang na loob. Tandaan nyo tong mukha na to. Tandaan nyo tong pangalan na to. May utang na loob kayo sa taong yan. At dapat nyong bayaran yan. Kailan? Tuwing eleksyon. Iboto nyo ulit yung mga tao, iboto nyo ulit yung taong yan na nagbigay sa inyo ng tricycle, na nagpatayo ng mga tents sa barangay hall, na nagbigay ng libreng bakuna sa barangay. Nagigets nyo? So yun yung reason bakit nila pinapaskil yung mga mukha at pangalan nila para mag-generate ng utang na loob from people who will vote for them in the future. Kaya nga nag-comment dito si Mayor Vico Gusto niyang i-correct yung ganyang thinking. Di ba sinabi niya in one of his speeches na yung mga botante, palitan na nila yung perspective nila tungkol sa performance ng mga politiko. Every time a politician or a leader may ginagawang maganda sa community, hindi dapat utang na loob ng mga mamamayan yon sa kanila. Rather, ano ang tamang perspective? And I agree with this, no? Trabaho nila yon. Yan yung sinasabi ni Mayor Vico dito. Yan yung tamang way of looking at the behaviors of our leaders. Whenever they do something good in the community, hindi natin utang na loob sa kanila yun. After all, that's part of their job description, community development. Kaya dapat ito isama sa voters' education, lalong-lalo na sa mga tao na ang perspective, utang na loob nila sa mga politiko, yung development na nakikita nila in the community. Yun nga ang problema sa Filipino thinking when it comes to politics, no? Mali. Ang mga Pilipino, ang iniisip, kahit hindi na ginagawa ang trabaho, iboboto ko pa rin dahil sa utang na loob. Kaya ano ang nagiging epekto ng ganitong wrong Filipino thinking? Marami mga politiko, marami mga leaders sa gitna natin, sa community natin na kahit hindi competent, kahit hindi nagpe-perform, nananalo pa rin.
Ba't sila binoto in the first place kahit hindi sila magaling, kahit hindi sila competent? Kasi nga tumatanaw ng utang na loob doon sa pamilya ng mga politiko. So this is something that needs to be changed. Dapat, in the future, ang magiging basihan ng mga Pilipino, why are they voting for the leaders? It's because of competence. It's because the leaders are doing their jobs well. Yan lang yung pinaka-reason why a leader should be voted. Not because of utang na loob. Diba? So, again, labas na labas, litaw na litaw dito how something of a good value, such as utang na loob, can cause negative things in our government. No? So, hindi rin purong anghel ang utang na loob. Meron din itong sama na idinudulot na dapat tayong maging aware. Okay? Ituloy natin. Number 3, i-connect natin yung utang na loob sa corruption. Issue naman talaga to sa government natin sa Pilipinas. Marami tayong mga departamento, matataas ang level of corruption. Ngayon, wag na natin pag-usapan kung bakit mataas ang corruption sa mga organizations na to. I-explain natin how corruption is analyzed using the lens of utang na loob. Meron tayong hypothetical, imaginary organizational chart. Sabihin natin isang departamento to ng government. Ang corruption, most likely, nagsisimula yan sa taas. Although, may mga cases na nagsisimula yan dito sa baba. But for the sake of example and discussion, doon muna tayo sa mas common. Nagsisimula yan sa mga leaders. Because they have the power, they have the means, they have the influence to carry out the corruption moves that they do. So, nagsisimula yan sa taas. Ngayon, ang isang leader na to, na corrupt, tapos nagpsikolohiyang Pilipino siya, alam niya yung konsepto ng utang na loob, pwede niyang gamitin yung utang na loob para ipagpatuloy yung corrupt practices niya. And what would be the first step? Kailangan niyang protektahan yung sarili niya na hindi siya mahuhuli ng mga authorities kapag nagkaroon ng investigasyon. And how would that person do that? Gagamitin niya yung utang na loob, magpapaulan niyan ng tulong sa mga tao doon sa baba niya. Diba? Andyan yung mga sekretary niya, andyan na yung mga staff ng opisina, yung mga gwardya, yung mga kung sino man. Anyone under the leadership of this corrupt official, padadalhan niya yan ng tulong. In the following forms. Diba? Mag-aabot-abot yan ng pera. Ito, pang tuition ng anak mo. Alam ko naman, kulang yung sweldo mo. Sana makatulong to. Ito, pang kape mo. Ito, pang gastos mo. Narinig ko yung asawa mo nasa ospital. Ito yung pang-ospital niya. Balitaan ko wala ka ng pambayad sa renta mo. Ito muna, sagot ko muna yung 3 buwan sa renta mo. Lahat yan binigyan ng tulong ni corrupt official. Ano ngayon mangyayari? Lahat ng tao sa baba niya magkakaroon ngayon ng utang na loob doon sa corrupt official. And as a result, anong sinabi ko, kapag ang Pilipino nagkaroon ng utang na loob, ano ang reflex natin? Gusto natin ibalik yan sa kanya. Loyalty. And one of the expressions, many expressions of loyalty would be, itong mga taong to, kahit alam nila na corrupt yung official, pero may utang na loob sila sa corrupt official na yan, makikiisa sila, makikisangkot sila. To use the language of Virgilio Enriquez, makikisangkot sila doon sa corrupt official. Poprotektahan nila yung corrupt official kasi may utang na loob sila doon sa corrupt official. Kaya kapag nagkaroon ng investigations, hindi mahuli-huli, hindi ma-pinpoint yung pasimuno ng corruption. Kasi nagtatakipan, nagsasangkutan yung mga tao dito sa baba para hindi mahuli yung tao na pinagkakautangan nila ng loob. Kasi nga loyal sila dun eh. Mas loyal sila doon sa taong yon rather than sa batas. Kaya ang application nito is dapat kung talagang gusto nating masugpo ang corruption in different departments of the government, ang mahuli yung nandito sa taas. Kasi kapag yan yung nahuli mo, tapos nawala yan sa departamento, edi mawawalan na ng utang na loob yung mga tao dito. Right? Mawawalan na sila ng tao na pinagkakautangan nila ng loob, pwede nang mag-reset yung department for a new term na mababa ang corruption kasi may bagong leader na. Kaya lang, sa Pilipinas, ang madalas nahuhuli sa mga ganitong issue yung mga tao sa baba.
So ano mangyayari? O di tatanggalin yung tao sa baba, ililipat sa ibang opisina, yung iba sususpindihin. Tapos meron na namang bagong ipapalit dito. Pero under pa rin siya ng corrupt official. O edi approach siya ni corrupt official, tutulungan na naman siya. May utang na loob na naman siya sa corrupt official na yon. Ganun na naman. Right? Unlike kapag ito ang nahuli, yung utang na loob ng mga ito lahat canceled out na. Kasi wala na, nakakulong na to eh. Nagigets ninyo? Kaya yan ang susi para mawala ang corruption sa isang government department. Mahuli yung mga nasa taas. Unfortunately, bihira yan nangyayari. Kaya ang epekto, tuloy-tuloy pa rin ang corruption in different parts of our government departments. Alright? So, yun ang koneksyon ng utang na loob doon sa tatlong sinabi ko kanina. Asan yun? Ito. Utang na loob, favors in politics. Utang na loob, political dynasty. Utang na loob, and corruption. Ito yung negative side, the negative face of utang na loob. Now, in closing, gusto ko magbigay ng mga applications that I hope would improve our psychological life using the lesson that we learned today, no? Number 1, in connection to utang na loob, ang dapat nating matutunan, piliin natin kung sino ang tumutulong sa atin. Dapat maging choosy tayo. Huwag tayo tanggap ng favor from anyone. Tumanggap lang tayo ng tulong sa isang tao na alam natin hindi tayo hahawakan sa leeg in the future simply because tinulungan nila tayo ngayon. Kasi may mga ganyang tao eh. Yung reason nila sa pagtulong sa iba, hindi dahil gusto nilang tumulong, rather, gusto nila yung mga tao sa paligid nila magkaroon ng utang na loob sa kanila. So that in the future, kapag meron silang mga favors na gusto, walang choice, yung mga tao na tinulungan niya, but tumanaw ng utang na loob. Ingatan natin yung mga ganong tao. Kaya wag din tayo tanggap ng favors. Kung alam mo na yung taong tumutulong sa'yo, gagamitin lang niya yan in the future para tumanaw ka ng utang na loob sa kanya, wag mo nang tanggapin. Kasi that's one of the hardest situations you can be in. May pinapagawa sa'yo na against ka, pero hindi mo mahindian. Bakit? Kasi may utang na loob ka sa kanya. Ang masaklap, yung pinapagawa sa'yo, illegal. Gusto niya, magbenta ka ng drugs sa opisina mo. Gusto niya, magpuslit ka ng drugs sa opisina ng kaibigan niya. Gusto niya, pumatay ka ng tao. Gusto niya, magnakaw ka ng pera. Hindi ka naman makahindi. Kasi ang laki ng utang na loob mo sa kanya, huwag mong ilagay ang sarili mo in that situation. In the first place, dapat, nung nag-o-offer siya ng tulong sa'yo at alam mong gano'n ang ugali niya, hindi mo na tinanggap. Number 2, kailangan maalala natin that when it comes to loyalty, we should be giving our loyalty to God than loyalty to man. Yan ang hirap sa mga tao, not only Filipino in general. Tayo mga tao, nakakalimutan natin na dapat ang loyalty natin is to the divine being more than just the creatures that the divine being created. Kaya paulit-ulit yan na sinasabi sa Biblia eh. No, that when we aim to please someone, dapat ang aim natin na piniplease natin yung Diyos, hindi yung tao. As you can see, no, in these passages, sinabi niyan sa Acts. For example, ito gustong-gusto ko to, but Peter and other apostles replied, we must obey God rather than men. Ang konteksto kasi nito, pinapatigil sila sa pagpipreach ng gospel. Marami daw mga taong na-offend, naiinis sa mga pinipreach niya, pinapatigil sila, hindi nila sinunod. Bakit namin susundin yung utos ng mga tao? Ang loyalty namin sa Diyos. In connection to utang na loob, dapat ganyan. Lalong-lalo na when it comes to voting behaviors. Dapat kino-combine yan sa spiritual ideas tulad niyan. That when Filipinos vote, sana bumuboto tayo, hindi dahil may utang na loob tayo doon sa binoto natin, rather, yung binoto natin, yun kasi yung gusto ng Diyos na iboto natin. Sana dumating sa ganung point. And I believe na kapag ang mga Pilipino ganyan bumoto, may kasamang spirituality. I will vote for someone that I prayed for. I will vote for someone that God wants to be in the office. Malaki ang improvement na mangyayari sa quality of politics natin. Ang problema so far, hindi eh. Marami mga Pilipino talaga ang main motivation why they vote for someone in politics
Because meron silang utang na loob doon sa leader na yon. Kahit na yung leader na yon hindi naman competent. So sana in the future magbago yan. And last one, number 3, sana maintindihan ninyo, no, na pagdating sa pagtulong, ang main motivation natin hindi dapat dahil may utang na loob tayo. Although again, ang utang na loob in general sa Filipino culture maganda, pero kung kapag yan yung motivation mo, why you do good to others, hindi yan maganda, hindi yan tama. The question now is, ano ang tamang reason? Ano ang tamang motivation? Why we would be helping other people? It's because that's what God wants. We help because we want to help. We help because it's good to help according to our Creator. Kaya ako nga binasa kanina yung Hebrews And do not neglect to do good and to share with others. Yan yung behavior. Saan nanggagaling yung motivation na yan? Ano ang tamang motivation? Why you do good? Why you share with others? Ano sagot? For with such sacrifices, God is pleased. Because you want to please God. God is pleased should be greater than sa pagtanaw ng utang na loob. Kasi pag binabayaran natin yung utang na loob natin sa mga taong mortal, sa mga taong makasalanan, wala. In the process of pagtanaw ng utang na loob, nakakagawa din tayo ng bad behaviors. Ayaw naman talaga natin magnakaw. Ang ending, nagnakaw tayo. Ayaw naman talaga natin magpakalat ng chismis. Ang ending, nagpakalat ka ng chismis. Napilitan ka lang. Bakit? Hawak ka sa leeg ng tao na pinagkakautangan mo ng loob. Kung sa Diyos ka laging nakatingin, if it is God that you want to please, not human beings, yung mga behaviors mo na ginagawa to help others, yan ang tama. Diba? Kaya to put this in a conceptual diagram, ito ang tamang framework. Why do you do good? Why do you help others? Hindi dahil tumatanaw ka ng utang na loob. It's because God is pleased. Ito yung maling framework. Bakit ka nagdudugod? Bakit ka tumutulong? Kasi, wala Wala akong choice. Ang laki ng utang na loob ko sa kanya. Ang problema, yung pinagkakautangan mo ng loob, most likely, merong evil heart, merong sinful heart. So may mga times na itong mga pinagkakautangan mo ng loob, tuturuan ka na gumawa ng mga masasama. Ipupush ka na gumawa ng mga masasama. And the thing is, dahil may utang na loob ko sa kanya, wala kang choice. Hawak ka nila sa leeg. So anong ending? Nakagawa ka ng mga bagay na masama kahit ayaw mo. Naipit ka sa sitwasyon dahil sa pagtanaw mo ng utang na loob. Kaya nangyayari yung numbers 1, 2, and 3 na yan. Kasi marami mga Pilipino, ito ang framework sa pagtanaw ng utang na loob, which is mali. Huwag tayong masyadong matakot sa mga taong pinagkakautangan natin ng loob. Mas i-prioritize natin yung idea na gawin natin yung tama, sabi ng Creator natin. Let's please God more than pleasing man. Alright? So yun lang yung maikli nating lecture tungkol sa utang na loob in connection to politics and governance. Sana marami kayong natutunan. Kung meron kayong mga questions or comments or future topics na gusto nyong i-discuss natin sa lecture natin, ilagay nyo lang dyan. Sir Howard here. Until the next lecture, paalam. Bye-bye.